Rowan Solidilia. Na-extend na isang oras ang botohan sa huling araw ng overseas absentee voting kung kaya't nakahabol ang ilan nating kababayan para makaboto. Si Rene Martinez na nakahabol at pinakahuling bumoto sa overseas absentee voting dito. Yung botohan dito sa Oman hanggang 3 o'clock dahil nakaabot ako dahil pumaslip pa ako sa opisina. Ang hirap kumuha kasi ng permiso sa mga amo. Pero ayos lang, nagampang ako ang aking pribiliyo bilang mamayan na Pilipino. Umabot din sa Elito Trambolo pero hindi na nakaabot dahil malayo pa ang kanilang pinanggalingan. Eh kasi nahuli ako eh. Nagmamadali pa nga ako, tatapos lang ang trabaho ko. Sorry, hindi ko po alam na from April 10 up to now pala election, alam ko ngayon lang. Today, weekend lang. Kaya nagmamadali pa ako, siyempre, nagtrabaho ako, nagluto pa ako. Ang dami mo pang ginawa. Natuwa naman ang mga botante dahil madali at mapayapa ang kanilang pagboto, hindi katulad sa Pilipinas. Ang masasabi ko lang po dito sa Oman, madali po kami nakakapagboto. Eh kanina nanonood po kami sa TFC. Grabe, ang hirap po, ang dami-daming pila, no? Tapos yung mga tao siksikan, pati yung mga botante, grabe. Eksaktong alas 3 ng hapon ng opisyal na isara ang botohan. Sa kabuuhan, 986 o halos 25% lamang ang bilang ng mga boboto sa mahigit 3,937 ng mga rehistradong botante. Malayo sa inasahang bilang ng mga opisyal ng embahada. We would have preferred that to have been more voters, but we figure out that the slow turnout arises from the fact that many of the registered voters are actually located very much far from the city center in Muscat. Some are residing in Salalah, which is 1,000 kilometers or so away from Muscat. Pagkatapos isara ang botohan, sinaniluhan ng mga Board of Election Inspector ang ballot box. Sinira nila ang mga natirang balota at nag-umpisang bilangin ang mga nakalagay sa ballot boxes. Nagkaroon ng tensyon sa mga nagbibilang ng balota dahil hindi tugma ang bilang ng mga balota kumpara sa mga resibo nito. Pero pagkatapos ng paulit-ulit ng bilang, nagtugma din ito. At dahil mano-mano ang bilangan, inabot ng halos 15 oras ang pagbilang ng balota. Ayon sa Board of Election Inspectors, nakatagal ng pagbilang nila ang party list system. 186 kasi ang party list at kailangan pa nilang hanapin isa ang bawat pangalan. Nanguna naman sina Noynoy Aquino at Maroas na nakakuha ng halos 65% ng boto. Sa opisyal na talaan ng embahada, heto ang mga bilang ng mga nakuhang boto ng mga kumandidato. Umaasa naman ng mga OFWs dito na bibigyan to ng magiging bagong presidente ang kapakanan ng mga OFW. Sana po, kung sino man ang manalo, sana baguhin niya lahat ang mga buhay ng tao na laging naghihirap. At saka, pangalawa, ang buhay ng mga taga-OFW, na sana hindi na sila palaging tumatakbo o kaya nagraran away sa kanilang mga amo. Dapat yun ang una-una nilang ayusin. Siyempre, pagutihan niya dahil kailangan ng Pilipinas ngayon ang isang mabuti at magandang liderato. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Solidilia, Muscat.